Isang maulang gabi po sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal at kung minsan ay nasasaktan, samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang ina at sa hangganan ng pag-ibig na inaakala nating walang katapusan. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa isang taong minsan mong tinawag na mundo mo. Paano ka muling babangon kung ang mismong pundasyon ng iyong buhay ay gumuho sa isang iglap? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinagtala. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ang unang pumasok sa silid. Hindi iyon ang pabango niya, hindi rin yun ang pabango ni Gahom, ang kanyang asawa. Ang matamis, ngunit matapang na amoy na yon ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Kasabay ng biglaang paninikip ng dibdib ni Sinagtala. 3 araw. 3 araw pa lamang ang nakalipas mula nang isinilang niya si Sinag sa pamamagitan ng cesarean section. Bawat paggalaw ay isang paalala ng sariwang tahi sa kanyang tiyan. Isang hapdi na tila pagpila sa kanyang laman. Ngunit wala yon sa sakit na nararamdaman niya ngayon habang yakap ang kanyang munting anghel na walang tigil sa pag-iyak. Shh, anak. Tahan na. Andito si nanay. Bulong niya habang marahang idinuduyan ang sanggol. Bawat pag-iyak ni Sinag ay katumbas ng isang karayom na tumutusok sa kanyang sariwang sugat. Noon bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Gahom. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang babaeng hindi niya kailanman malilimutan. Si Dayang. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na lalong nagpapatingkad sa puti nitong balat at perpektong ayos. Ang mapanguyam ng ngiti sa mga labi nito ay isang sampal sa pagkatao ni Sinagtala. Walang bakas ng pagkakasala sa mga mata ni Gahom. Malamig ang mga ito, walang anumang emosyon, tila ba nakatingin siya sa isang estranghero at hindi sa babaeng pinangakuan niya ng habambuhay na pagmamahal sa harap ng dambana. Gahom? Basag ang boses na tanong ni Sinagtala. Anong ibig niya sabihin nito? Hindi si Gahom ang sumagot. Si Dayang ang humakbang pasulong. Ang mga takong ng sapatos nito ay tumutunog sa sahig na parang martilyo sa puso ni Sinagtala. Inilibot ni Dayang ang tingin sa maliit na silid na may bahid ng pagkasuklam. So ito na ba yon, love? Ang nanay? Sabi ni Dayang. Ang bawat salita ay puno ng lason. Tumingin ito kay Sinagtala mula ulo hanggang paa. You look... Ramdam ni Sinagtala ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Suot pa rin niya ang luma niyang duster, magulo ang kanyang buhok, at alam niyang namumutla siya. Paano nga ba naman? 3 araw pa lang siyang nakakalabas ng ospital. Sino ka? Para pumasok sa pamamahay ko. Nahanap ni Sinagtala ang kanyang boses, kahit nanginginig ito. Isang malutong na halakhak ang kumawala kay Dayang, pero ang mga salitang sumunod mula kay Gahom ang tuluyang dumurog sa kanya. Hindi mo na to pamamahay, Sinagtala. Malamig na sabi ni Gahom, ang boses ay kasing lamig ng hanging dala ng ulan sa labas. Umalis na kayo. Ano? Hindi makapaniwalang bulong ni Sinagtala. Gahom, mag-ina mo kami. Kadadala ko lang sa ospital. Ang anak mo. Isa kang pabigat, Sinagtala. Putol ni Gahom sa kanya. Mula noon hanggang ngayon. At ang batang yan? Itinuro nito si Sinag na tila isang bagay. Hindi ko kailangan ng isa pang hadlang sa mga pangarap ko. Pangarap? Naluha na si Sinagtala. Akala ko ba ako ang pangarap mo? Tayo? Doon, sa harap ni Dayang, sinabi ni Gahom ang mga salitang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Sinagtala. Ang pagpapakasal sa'yo, ang pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi na niya alam ang isasagot. Ang sakit sa kanyang tahi ay wala na kumpara sa sakit ng pagtataksil na ito. Kinuha ni Gahom ang isang maliit na bag mula sa gilid ng aparador. Ang bag na naglalaman ng iilang gamit
na dinala ni Sinagtala pauwi mula sa ospital. Inihagis niya ito sa sahig, malapit sa paanan ni Sinagtala. Ang mahinang paglagapak niyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kunin mo yan at umalis na kayo. Ngayon na. Saan kami pupunta? Humahagulgol na tanong ni Sinagtala. Gahom, maawa ka. Umuulan ng malakas sa labas. Ang anak natin. Problema mo na yan, sabi ni Dayang, na ngayon ay nakakapit na sa braso ni Gahom na parang tropeo. Walang nagawa si Sinagtala. Tuliro, pinulot niya ang bag sa sahig. Isang kamay ay mahigpit na yumayakap kay Sinag na patuloy pa rin sa pag-iyak. Bawat hakbang palabas ng silid na yon ay parang 1,000 kutsilyo na sumasaksak sa kanyang likod. Pagdating nila sa pinto, hindi man lang lumingon si Gahom. Kasabay ng malakas na pagbagsak ng pinto sa kanyang likuran ay ang pagbuhos ng malamig na ulan sa kanyang katawan. Nanginginig siyang yumakap sa kanyang anak. Sinusubukang protektahan ito mula sa lamig gamit ang sarili niyang katawan. Nakatayo siya roon, sa gitna ng dilim at ng walang tigil na ulan, nakatingin sa bintana ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Nakita niya ang anino, Gahom at Dayang na magkayakap. Ang ilaw mula sa loob ay tila isang paalala ng init at pagmamahal na ipinagkait sa kanya. Ang hapdi sa kanyang tahi ay lumalala. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Bumigay ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang bumagsak sa basang semento. Ang huli niyang narinig ay ang desperadong pag-iyak ng kanyang anak bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. At sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay, isang pares ng sapatos ang huminto sa mismong tapat niya. Ang unang iminulat ni Sinagtala ay ang kanyang mga mata sa isang kisameng gawa sa kawayan at kahoy. Dahan-dahan, pumasok sa kanyang kamalayan ang amoy ng pinatuyong bulaklak at barnis, isang halimuyak na payapa at luma. Hindi ito ang kanyang silid. Hindi ito ang amoy ng kanyang tahanan o ng bahay na dati niyang tahanan. Isang matinding kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Si Sinag. Napabalikwas siya ng bangon, ngunit isang matinding kirot mula sa kanyang tahi ang nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga, kasabay ng isang daing na hindi niya napigilan. Nasaan ang anak niya? Anong mo nangyari? Ang huli niyang natatandaan ay ang malamig na buhos ng ulan at ang pagyakap niya sa kanyang umiiyak na sanggol bago siya nilamon ng dilim. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, narinig niya ang isang mahinang ugoy. Dahan-dahan niyang ipiniling ang kanyang ulo sa gilid. At doon, sa tabi ng kanyang hinihigaang papag, nakita niya ang isang duyan na yari sa yantok. Sa loob niyon mahimbing na natutulog si Sinag, nababalot ng isang malambot at malinis na kumot. Payapa ang mukha nito, tila ba walang masamang nangyari. Ang tensyon sa katawan ni Sinagtala ay unti-unting napalitan ng luhang dumaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ligtas ang anak niya. Ligtas sila. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang pumasok, may dalang isang mangkok na umuusok pa sa init. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mga guhit ng isang mapayapang buhay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng suot na salamin. Gising ka na pala, iha, mahinhin niyang sabi. Inilapag niya ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ng higaan. Huwag kang piliting bumangon. Sariwa pa ang tahi mo. Sino po kayo? Halos pabulong na tanong ni Sinagtala. Nasaan po kami? Ako si Luwalhati. Pakilala ng matanda habang tinutulungan si Sinagtala na umayos ng unan. Nakita kita sa tapat ng tindahan ko kagabi, basang-basa sa ulan at walang malay. Dinala kita rito sa itaas ng tindahan. Huwag kang mag-alala. Ligtas kayo ng anak mo rito sa Baryo Mahinahon. Baryo Mahinahon. Ang pangalan pa lang ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Sinagtala. Ngunit hindi pa rin siya lubos na mapalagay. Bakit siya tutulungan ng isang taong hindi naman niya kilala? Sa mundong ginagalawan niya,
Ang lahat ay may kapalit. Bakit po? Bakit niyo po ako tinulungan? Ngumiti si Luwalhati, isang ngiting tila nakakaunawa sa lahat ng pait na pinagdaanan ni Sinagtala. Dahil walang ina, ang dapat na nasa labas sa gitna ng bagyo, lalo na't may yakap na sanggol. Kumain ka muna ng lugaw. Kailangan mong magpalakas para sa anak mo. Habang sinusubuan ni Luwalhati si Sinagtala, unti-unting bumuhos ang mga luhang kanina pa pinipigilan. Sa bawat higop ng mainit na lugaw, tila ba dahan-dahang natutunaw ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Ang asawa ko po, panimula ni Sinagtala. Ang boses ay nanginginig sa galit at pait. Pinaalis niya kami. Dinala niya ang ibang babae sa bahay namin. 3 araw pa lang matapos kong manganak. Hindi sumabat si Luwalhati. Hinayaan niya lang na magsalita si Sinagtala. Ikinuwento ni Sinagtala ang lahat. Ang pagtataksil ni Gahom, ang pang-uuyam ni Dayang, at ang kawalang hiyaan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ikinuwento niya ang sakit ng pagkakait sa kanya ng karapatang maging ina sa loob ng sarili niyang tahanan. Nang matapos siya, hinawakan ni Luwalhati ang kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang ngunit mainit. Iha, may mga sugat na hindi agad naghihilom, lalo na kung ang mismong nagbigay niyon ay ang taong dapat nagpoprotekta sa'yo. Pero tandaan mo, ang gabi ay laging natatapos sa pagsikat ng araw. Tumayo si Luwalhati at binuksan ang bintana. Mula sa higaan, nakita ni Sinagtala ang tanawin sa labas. Maraming makukulay na basket, mga habing tela, at mga dekorasyong yari sa kahoy at yantok ang nakasabit sa ibaba. Isang maliit, ngunit masiglang tindahan ng mga likhang sining. Ito ang aking munting paraan ng pamumuhay, sabi ni Luwalhati. Kung gusto mo, maaari kayong manatili rito. Matutulungan mo ako sa tindahan kapag maayos na ang pakiramdam mo. May maliit na silid sa gabi na maaari niyong tulugan ni Sinag. Tumingin si Sinagtala sa mga kamay niya. Wala siyang pera. Wala siyang pamilyang matatatakbuhan. Ngunit nang makita niya ang ganda ng mga likhang sining sa paligid, may isang kakaibang pakiramdam na gumising sa kanya. Noong bata pa siya, mahilig siyang gumawa ng mga dekorasyon mula sa mga tuyong dahon at bulaklak. Ngunit pinatigil siya ni Gahom dahil sayang lang daw sa oras. Gusto ko pong magtrabaho, sabi ni Sinagtala ng may determinasyon. Gusto ko pong bumangon para sa anak ko. Lumipas ang hapon na puno ng katahimikan at pahinga. Gabi na nang magising muli si Sinagtala dahil sa mahinang pag-ungol ni Sinag. Matapos mapadede at mapatulog ang sanggol, nagpasya siyang lumabas ng silid upang kumuha ng tubig. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo, inaalalayan ang kanyang tahi. Malapit sa kusina, narinig niya ang boses ni Luwalhati. Mukhang may kausap ito sa telepono sa kabilang silid. Oo, maayos na sila, mahinang sabi ni Luwalhati. Ang tono ay puno ng lungkot at pagsisisi. Isang ina rin siya gaya ko, pero mas bata, mas marupok ang kalagayan. Tumigil si Sinagtala, ayaw niyang makinig, pero tila napako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Wala akong ibang magagawa, kundi ang kalingain siya, patuloy ni Luwalhati. At dito ay narinig ni Sinagtala ang isang buntong hiningang, tila may dalang mabigat na dalahin. Sana ganito rin ang naitulong ko sa kanya noon. Sana hindi naging ganito kapait ang lahat para sa kanya. Patawarin mo ako. Nanlamig si Sinagtala. Kanino humihingi ng tawad si Luwalhati? Sino ang tinutukoy niyang dapat sana ay natulungan niya noon? Isang pakiramdam ng kaba ang muling bumalik. May itinatago ba ang matanda? Lilingon na sana siya pabalik sa silid nang marinig niya ang huling sinabi ni Luwalhati bago ibaba ang telepono. Bantayog! Huwag kang mag-alala. Babantayan ko sila. Bantayog! Sino ang lalaking iyon? At bakit tila kilala nito ang kalagayan niya? Lumipas ang mga araw na naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan.
Ang dating sariwang tahi sa tiyan ni Sinagtala ay isa na lamang pilat, isang permanenteng paalala, hindi lamang ng sakit ng panganganak, kundi ng pait ng pagtataksil. Ngunit hindi na ito kasing hapdi ng dati. Ang hapdi ay unti-unting napapalitan ng kalyo, kapwa sa kanyang balat at sa kanyang puso. Ang bawat umaga ay nagsisimula na sa halik sa malambot na pisngi ni Sinag, na ngayon ay isa ng malusog na sanggol na may mga matang bilugan at tawang nakakatunaw ng pagod. Ang gabi naman ay nagtatapos sa pagmamasid sa payapang pagtulog nito. Si Sinag ang naging araw at buwan ni Sinagtala, ang kanyang konstanteng dahilan para bumangon at lumaban. Sa umaga, habang tulog pa si Sinag sa duyan, katulong na ni Sinagtala si Luwalhati sa pagbubukas ng tindahan. Sa tanghali, habang pinapatulog ang anak, siya naman ang nagbabantay para makapahinga ang matanda. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lang sa gawaing bahay ay natutong humabi ng abaka, magpakinis ng kahoy at magdisenyo ng mga palamuti. Ang bawat hibla ng yantok na kanyang hinahawakan ay tila isang hibla ng kanyang buhay na muli niyang binubuo. Isang gabi, habang mahimbing na ang lahat, hindi makatulog si Sinagtala. Kinuha niya ang isang lapis at isang lumang kwaderno. Sa liwanag ng maliit na lampara, nagsimula siyang gumuhit. Mga disenyong hango sa hugis ng mga dahon, sa agos ng ilog, at sa kislap ng mga bituin. Mga ideyang matagal nang natutulog sa kanyang isipan ay unti-unting nabubuhay sa papel. Kinabukasan, kinausap siya ni Luwalhati. "Nakikita ko ang sarili ko sa iyo nung kabataan ko, iha," sabi ng matanda habang nag-aayos sila ng mga paninda. Puno ng pangarap, pero takot sumugal. "Hindi naman po sa takot, Nay Luwalhati," sagot ni Sinagtala. "Yung asawa ko po kasi dati, ayaw niyang gumagawa ako ng mga ganito. Sayang lang daw sa oras." Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Luwalhati. Ang isang tunay na lalaki ay tutulungan kang abutin ang mga bituin. Hindi niya puputulin ang iyong mga pakpak. Ang sarili mong kakayahan, Sinagtala, ay hindi pag-aari ng iba. Iyan ay sayo. At walang sino man ang may karapatang bawiin yan. Ang mga salitang yon ay tumatak ng malalim kay Sinagtala. Kinagabihan, muli niyang binuklat ang kanyang kwaderno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang mga guhit ang kanyang isinulat, kundi isang munting plano. Kinaumagahan, nilakasan niya ang kanyang loob. Inilapag niya ang kwaderno sa harap ni Luwalhati. "Nay, may naisip po akong ideya," kinakabahang sabi ni Sinagtala. "Gusto ko po sanang subukang gumawa ng sarili kong linya ng mga produkto. Mas maliliit na palamuti, ikaw, kwintas, mga palamuti sa bahay na abot kaya. Tatawagin ko po sanang..." Huminto siya sandali at huminga ng malalim. Hiraya Handicrafts, Hiraya. Isang salitang luma na nangangahulugang bunga ng pag-asa at pangarap. Tinitigan ni Luwalhati ang mga disenyo, pagkatapos ay tumingin sa nagniningning na mga mata ni Sinagtala. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. "Iyan ang pinakamagandang ideyang naririnig ko sa buong taon. Sige, simulan mo. Ako ang bahala sa mga materyales." Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Sinagtala ng purong saya. Isang kagalakang nagmula sa kanyang sariling kakayahan. Sa paglipas ng mga araw, habang abala siya sa paglikha para sa Hiraya Handicrafts, napansin niya ang isang lalaking palaging nakaupo sa labas ng kapihan ng payapa, ang coffee shop sa tapat ng kanilang tindahan. Lagi itong mag-isa, nakasuot ng formal na damit at seryoso ang mukha habang nakatitig sa laptop nito. Ngunit paminsan-minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa direksyon ng kanilang tindahan. Ang mga mata nito ay malalim. Tila may lungkot, ngunit mayroon ding matinding pagmamasid. Isang hapon, habang nagwawalis si Sinagtala sa tapat ng tindahan, nagtama ang kanilang mga paningin. Inaasahan niyang iiwas ito ng tingin, gaya ng karaniwang ginagawa ng mga tao. Ngunit hindi.
Tumagal ng ilang segundo ang kanilang pagtititigan. At bago ito bumalik sa ginagawa, bahagya itong tumango sa kanya. Isang simpleng pagbati, isang pagkilala sa kanyang presensya, isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Sinagtala. Hindi iyon takot, hindi rin kilig. Ito ay pagtataka. Sino ang estrangherong yun? Ipinagkibit balikat na lang niya ito at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Kinagabihan, matapos niyang i-post online ang mga litrato ng kanyang mga unang produkto, isang notifikasyon ang biglang lumabas sa kanyang cellphone. Congratulations! You've made a sale. Nanlaki ang mga mata ni Sinagtala. Hindi siya makapaniwala. May bumili. May bumili ng gawa niya. Isang maliit na pares ng hikaw na gawa sa pinatuyong bulaklak. Ang halaga ay hindi malaki, ngunit ang kahulugan niyon ay hindi matatawaran. Ito ang unang bunga ng kanyang pagod, ang unang patak ng ulan, matapos ang mahabang tagtuyot. Niyakap niya si Sinag na natutulog sa duyan. Anak, nagawa ni nanay. Bulong niya, habang ang mga luha ng tagumpay ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa gitna ng kanyang kagalakan, biglang tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para manlamig ang kanyang buong katawan at mabitawan ang cellphone sa sahig. Akala mo makakatakas ka? Ang dating matamis na tagumpay ay napalitan ng mapait na pangamba. Buong gabi, hindi napakali si Sinagtala. Bawat kaluskos sa labas, bawat alulong ng aso sa di kalayuan, ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang 2 salitang iyon sa text message ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Akala mo makakatakas ka? Sino? Si Gahom ba? O si Dayang? Ang mensahe ay isang multo mula sa nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Isang aninong nagbabantang lamunin ang munting liwanag na unti-unti niyang itinatayo. Niyakap niya ng mahigpit si Sinag na payapang natutulog, walang kamalay-malay sa panganib na muling umuusbong. Hindi siya papayag na may manakit sa kanyang anak. Hinding-hindi. Kinabukasan, pilit niyang isinantabi ang takot. Ngumiti siya kay luwalhati. Nagtimpla ng kape at sinimulang ayusin ang mga paninda ng Hiraya Handicrafts. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Sinag. Para sa sarili niya. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap. Isang pamilyar at nakakasuklam na pabango ang muling sumakop sa hangin. Napahinto si Sinagtala sa kanyang ginagawa. Dahan-dahanan siyang lumingon at nakita ang anino ng nakaraan na nakatayo sa mismong pintuan ng kanyang bagong simula. Nakatayo roon si Dayang, nakasuot ng isang mamahaling puting kasuotan, tila isang anghel na may puso ng demonyo. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, inililibot sa bawat sulok ng maliit na tindahan na may halong pagkamuhi. Well, sabi ni Dayang, isang mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagpatayo ka na pala ng sarili mong munting dampa. How inspiring. Hindi sumagot si Sinagtala. Hinigpitan niya ang hawak sa walis na tila bayo ng kanyang sandata. Naglakad si Dayang papasok. Ang bawat hakbang ay mayabang. Pinagmasdan niya ang mga likha ni Sinagtala. Ang cheap! Sino namang bibili ng mga basurang to? Kung wala kang bibilhin, makakaalis ka na. Mariin ngunit nanginginig na, sabi ni Sinagtala. Isang matinis na tawa ang pinakawala ni Dayang. Kinuha nito ang isa sa mga pinakapaboritong gawa ni Sinagtala. Isang maliit na music box na yari sa kahoy, nilagyan niya ng disenyo ng mga bulaklak na sampagwita at inukit niya ng ilang linggo. Ito? Magkano to? Mukhang magandang panggatong sa bahay. At bago pa man makakilos si Sinagtala, sinadya ni Dayang na bitawan ng music box. Nabasag ito sa sahig. Ang mga piraso ng pinaghirapan ni Sinagtala ay nagkalat, wasak at walang halaga. Isang bagay ang pumitik sa loob ni Sinagtala.
Hindi na ito takot, galit. Isang dalisay na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Umalis ka! Sigaw ni siya, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwang pagod ng masaktan. Wala kang karapatang yurakan! Ang buhay na itinatayo ko! Umalis ka dito! Nagulat si Dayang sa biglaang pagbabago ni Sinagtala. Ngunit mabilis itong nakabawi at ngumisi. Buhay? Ito ba ang tinatawag mong buhay? Huwag kang mag-alala. Sisirain ko to? Sinagtala. Bawat piraso nito. At uunahin ko ang pinakamahalaga sa'yo. Sa kabilang kalsada, sa loob ng kapihan ng payapa, napahinto si Bantayog sa pagtipa sa kanyang laptop. Narinig niya ang sigaw. Nakita niya ang lahat. Nakakita niya ang pagdating ng babaeng nakaputi, ang kayabangan nito, at ang sinadyang pagbasag sa isang bagay na mukhang mahalaga. Ngunit ang mas nakapukaw sa kanya ay ang reaksyon ni Sinagtala. Sa loob ng ilang buwan, pinanood niya ang babaeng iyon mula sa malayo. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito noong mga unang linggo, ang pag-aalala habang karga ang sanggol at ang unti-unting pagsibol ng determinasyon habang nagtatrabaho. Ngayon, nakita niya ang apoy. Hindi ito ang apoy ng paghihiganti, kundi ang apoy ng isang inang nagpoprotekta sa kanyang pugad. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit. Sa puso ni Bantayog, naalala niya ang sarili niyang nakaraan, ang pagtataksil ng babaeng minahal niya, ang pakiramdam ng kawalan ng halaga. Ngunit hindi siya lumaban noon. Nagmukmok siya sa dilim. Pero si Sinagtala, lumalaban siya. Sa harap ng pang-aapi, tumatayo siya. Hindi awa ang naramdaman niya, kundi paghanga. Isang matinding paghanga. Tumalikod si Dayang at naglakad palabas na tila reyna. Bago ito tuluyang umalis, huminto ito at lumingon kay Sinagtala. Ang mga mata ay nanglilisik. Enjoy your little shop while it lasts. Naiwan si Sinagtala na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pinaghalong galit at pagod. Pinulot niya ang mga basag na piraso ng music box at isang luha ang pumatak sa kahoy. Lumipas ang buong araw na balisa si Sinagtala. Kahit si luwalhati ay napansin ang kanyang pagkatulala. Pagsapit ng gabi, pagkatapos niyang isara ang tindahan, mas naging maingat siya. Tiningnan niya ang bawat sulok, siniguradong nakakandado ang lahat. Pagod siyang pumasok sa kanilang munting silid, handa nang yakapin ang katahimikan ng gabi. Ngunit may isang bagay na nakapukaw ng kanyang pansin. Sa may paanan ng pintuan, isang bagay na wala roon kanina. Isang manika. Ngunit hindi ito ordinaryong manika. Ito ay sira-sira. Punit ang damit, may mga hiwa ang plastik na mukha, at ang mga mata ay tinanggal. At sa tabi nito, nakasandal sa pader, ay isang maliit na litrato. Nanginginig niyang kinuha ang litrato. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang nasa litrato ay si Sinag, natutulog ng mahimbing sa kanyang duyan. Ang sigaw ay namuo sa lalamunan ni Sinagtala, ngunit walang tunog na lumabas. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Niyakap niya ang sirang manika at ang litrato ni Sinag na tila hawak niya ang isang bomba na sasabog anumang oras. Sino ang kumuha nito? Paano sila nakapasok? Ang ibig sabihin ba nito ay nagmamasid sila? Palagi? Dali-dali siyang pumasok sa silid at ikinandado ang pinto. Itinulak pa ang maliit na kabinet para harangan ito. Sinilip niya si Sinag sa duyan at nang makitang mahimbing pa rin itong natutulog, doon lamang siya nakahinga ng bahagya. Hindi ito simpleng pananakot. Ito ay isang malinaw na mensahe. Kaya naming kunin ang lahat sa'yo. Kinabukasan, tumawag siya sa puls. Dumating ang dalawang opisyal, nagtanong at inilista ang kanyang salaysay. Ngunit wala silang nakitang bakas ng sapilitang pagpasok. Walang ebidensya maliban sa salaysay ng isang takot na ina. Babalitaan ka na lang namin, ma'am, sabi ng pulis bago umalis. Mga salitang alam ni Sinagtala na nangangahulugang walang kasiguraduhan.
Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa laban na ito, isang maliit na bangka sa gitna ng isang nagngangalit na karagatan. Hapon na nang may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang lalaki mula sa kapihan ng payapa. "Magandang hapon," sabi nito. Ang boses ay kalmado at malalim. "Ako si Bantayog. Anong kailangan mo?" Maagap, ngunit may pag-iingat na tanong ni Sinagtala. Ang kanyang tiwala sa mga tao, lalo na sa mga lalaki, ay halos wala na. "Nakita ko ang nangyari kahapon," diretsong sabi ni Bantayog. "At narinig ko rin ang pag-uusap ninyo ng mga pulis kanina." Itinuro niya ang bintana ng kapihan. Medyo malinaw ang pandinig mula roon. Tumaas ang kilay ni Sinagtala. "So nakikinig ka sa usapan ng iba?" Hindi natinag si Bantayog sa pagiging masungit niya. "Hindi ko sinasadya. Pero ngayong alam ko na ang sitwasyon, gusto kong tumulong." "Hindi ko kailangan ng tulong mo." Mabilis niyang sagot. Kahit ang totoo ay gusto niyang sumigaw para humingi ng saklolo. "Kung ganoon, isipin mo na lang na ito ay tulong para sa kaligtasan ng anak mo," sabi ni Bantayog. At ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Sinagtala. "May dala akong mga security camera. Papayagan mo ba akong ikabit ang mga ito sa labas ng tindahan mo nang walang bayad?" Natigilan si Sinagtala. Tinitigan niya si Bantayog. Hinahanap ang anumang bakas ng hindi magandang motibo. Ngunit ang nakita niya lang sa mga mata nito ay sinseridad at isang pamilyar na lungkot na hindi niya maipaliwanag. "Bakit mo to ginagawa?" tanong niya. "Sabihin na lang natin na ayaw kong nakakakita ng mga taong inaapi," sagot ni Bantayog. "Pumapayag ka ba?" Walang nagawa si Sinagtala, kundi tumango. Habang ikinakabit ni Bantayog at ng kasama niyang technician ang mga kamera, tahimik lang siyang nagmamasid. Nakita niya kung gaano ito kaseryoso sa ginagawa. Tinitiyak na bawat anggulo ay sakop. "Maari mong i-monitor ito sa cellphone mo," sabi ni Bantayog matapos ang ilang oras. Ipinapakita sa kanya ang app. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit sandali. Nang ituro nito ang screen, isang munting kuryente ang gumapang sa braso ni Sinagtala. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman at ikinagulat niya. "Salamat," sabi niya. Bahagyang umiwas ng tingin. "Walang anuman." Bago umalis si Bantayog, huminto ito at kinuha ang isa sa mga gawa ni Sinagtala. Isang maliit na palamuting isasabit sa pinto. May nakaukit na salitang pag-asa. "Bibilhin ko to," sabi niya. Inilabas niya ang kanyang wallet. "Huwag na. Bayad mo na lang yan sa pagkabit ng kamera," sabi ni Sinagtala. Ngumiti si Bantayog. Isang bihirang ngiti na bahagyang nagpabago sa seryoso niyang mukha. "Gusto ko itong bilhin dahil ito ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa buong linggo." Iniabot nito ang bayad. Mas malaki pa sa presyong nakalagay. Bago pa man makatanggi si Sinagtala, tumalikod na ito at naglakad palayo. Naiwan siyang hawak ang pera. Ang puso niya ay naguguluhan. May kung anong mainit na pakiramdam ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Kilig. Hindi, imposible. Ngunit hindi niya maikakaila ang pakiramdam ng pasasalamat at seguridad. Mula sa likod ng estante, lumabas si Luwalhati. Isang mapaglarong nangyayarong ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Mukhang may bago kang tagahanga, iha." Namula si Sinagtala at mabilis na itinago ang pera. "Tinulungan niya lang po tayo, Nay." Ang tulong ay nagsisimula sa isang simpleng pag-aalala, makahulugang sabi ni Luwalhati. Kinagabihan, habang pinapatulog si Sinag, sinubukan ni Sinagtala ang CCTV app. Malinaw niyang nakikita ang harap ng tindahan, tahimik at walang katao-tao. Nakahinga siya ng maluwag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, nakaramdam siya ng kapayapaan. Nagpasya siyang i-rewind ang recording mula sa nakaraang gabi bago pa man dumating si Bantayog. Gusto niyang malaman kung may makikita siyang kahina-hinala. Pinanood niya ang mga oras na lumipas sa mabilis na paraan.
At doon, bandang hating gabi, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng tindahan. Madilim ang paligid, ngunit ang ilaw mula sa poste ay tumama sa plaka nito. Hindi ito bumaba. Nanatili lang doon ng ilang minuto bago muling umandar palayo. Kinilabutan si Sinagtala. Agad niyang ipinasa ang screenshot ng kuha kay Bantayog kasama ang isang simpleng mensahe. Ito yata ang sasakyan. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng isang maluwag na condo unit, nag-vibrate ang telepono ni Bantayog. Binuksan niya ang mensahe mula kay Sinagtala. Pinalaki niya ang litrato ng sasakyan, ang plaka. Pamilyar ito sa kanya. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang pribadong investigador. Hanapin mo ang may-ari ng sasakyang ito. I-check mo ang lahat. Records, biyahe, lahat. Makalipas ang ilang minuto, isang email ang dumating kay Bantayog. Binuksan niya ito. Isang pangalan. At sa ilalim nito, isang address. Ang address ng kumpanya ni Gahom. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Bantayog. Isinara niya ang email at napasandal sa kanyang upuan. Ang sasakyang iyon din ang sasakyang nakita niyang sumusundo sa dati niyang nobya noong araw na iniwan siya nito. Ang pag-asa ay may sariling amoy. Para kay Sinagtala, amoy ito ng bagong varnish, ng hinabing abaka, at ng pandikit na unti-unting natutuyo. Sa loob ng 2 linggo, ang maliit na tindahan ni Luwalhati ay naging pugad ng pangarap. Isang event organizer mula sa Maynila ang nakakita sa mga gawa niya online. Humanga ito sa pagiging unique at Pinoy na Pinoy ng mga disenyo. At mula roon, dumating ang isang order na hindi kailanman inakala ni Sinagtala. 100 piraso ng customized giveaways para sa isang malaking kasal. 100? Nay! Halos pasigaw na sabi ni Sinagtala kay Luwalhati. Hawak ang telepono na tila isang tropeo. Kailangan nilang lahat sa loob ng 2 linggo. Ito na yon. Nay, ito na ang pagkakataon natin. Ang kagalakan sa mga mata ni Sinagtala ay nakakahawa. Maging si Luwalhati ay napangiti ng malapad, niyakap ang dalaga. Sinasabi ko na nga ba, iha, ang talento mo ang mag-aangat sa'yo. Naging abala ang sumunod na mga araw. Ang kanilang maliit na bodega sa likod ng tindahan ay napuno ng mga materyales. Nagpatulong sila sa 2 pang kapitbahay na sanay sa paglikha. Ang tunog ng tawanan at kwentuhan ay humahalo sa tunog ng pagpuputol ng kahoy at paghahabi. Gabi-gabi, kahit pagod na, masayang minamasdan ni Sinagtala ang dumaraming kahon ng mga natapos na produkto. Bawat isa ay maingat niyang binalot, nilagyan ng ribbon, at tinatakan ng maliit na logo ng Hiraya Handicrafts. Pakiramdam niya ay isa siyang general na naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. At sa pagkakataong ito, alam niyang mananalo siya. Dumating ang araw bago ang itinakdang delivery. Lahat ay nakahanda na. Ang 100 kahon ay maayos na nakasalansan sa bodega. Naghihintay na lamang sa pagdating ng courier kinaumagahan. Tapos na, sabi ni Sinagtala. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Niyakap niya si Luwalhati. Salamat po sa lahat, Nay. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Ikaw ang gumawa niyan, anak. Kami ay mga kamay mo lang. Sagot ng matanda. Puno ng pagmamalaki ang boses. Kinagabihan, masarap ang tulog ni Sinagtala. Sa unang pagkakataon, napanaginipan niya ang isang maliwanag na hinaharap. Isang maliit na bahay para sa kanila ni Sinag. Isang tunay na eskwelahan. Isang buhay na malayo sa anino ni Gahom at Dayang. Kinaumagahan, gumising siya ng may ngiti. Araw ng tagumpay. Habang nagtitimpla ng kape, excited niyang sinabi kay Luwalhati na bubuksan na niya ang bodega para ihanda sa pagdating ng courier. Pagpihit niya ng susi sa padlock, isang masangsang na amoy ang biglang sumalubong sa kanya. Amoy ng pintura, thinner at kemikal. Kinabahan siya.
Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ang kape sa kanyang kamay ay nabitawan. Lumikha ng isang basag na tunog sa sahig. Ang bodega, ang pugad ng kanyang mga pangarap, ay isang larawan ng impyerno. Ang mga kahon ay nakabukas at nagkalat. Ang kanyang mga likha, ang bawat piraso na pinagpuyatan niya, ay naliligo sa itim at pulang pintura na tila dugo. May mga naninikit na likido na ibinuhos sa ibabaw ng mga ito. Tinutunaw ang barnis at sinisira ang kahoy. Ang masangsang na amoy ay nakakasuka. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Hinawakan niya ang isang nasirang music box. Ang pintura ay dumikit sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi, bulong niya. Hindi totoo to. Unti-unti siyang napaluhod sa sahig, sa gitna ng mga wasak na pangarap. Ang sigaw na gustong kumawala sa kanyang lalamunan ay nanatiling nakakulong, walang luhang dumaloy. Tanging isang pakiramdam ng kabuuang pagkawasak. Para siyang bumalik sa zero. Mas masahol pa sa zero. Dahil sa pagkakataong ito, ang sinira ay hindi lang ang kanyang puso, kundi ang pag-asa na siya mismo ang bumuo. Nasa kalagitnaan ng isang mahalagang conference call si Bantayog nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay luwalhati. Bihira itong tumawag, kaya alam niyang may problema. "Excuse me?" sabi niya sa kausap at sinagot ang tawag. Ang narinig niya ay ang humahagulgol na iyak ng matanda. "Bantayog, tulungan mo kami. Ang mga gawa ni Sinagtala, sinira nilang lahat." Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Bantayog. Hindi na siya nagtanong ng detalye. Alam na niya, ito na ang inaasahan niya. Ang pattern, ang lason, ang paninira. "Pupunta na ako dyan," sabi niya bago ibaba ang tawag. Tinawagan niya ang kanyang pribadong investigador. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Ang pangalan ay Gahom. "Gusto kong malaman ang lahat. Mga ari-arian, mga utang, mga bank accounts, lahat ng anomalya, lahat ng baho. Hanapin mo. Ngayon na." Pagdating niya sa tindahan, ang eksenang nakita niya ay mas malala pa sa kanyang inakala. Si Sinagtala ay nakaupo pa rin sa sahig, tulala, yakap ang isang sirang kahon. Si luwalhati ay umiiyak sa isang sulok. Walang sinabi si Bantayog. Lumapit siya kay Sinagtala at marahang kinuha ang sirang kahon mula sa mga kamay nito. Pagkatapos, nagsimula siyang maglinis. Kumuha siya ng basurahan at isa-isang pinulot ang mga basag na piraso. Sumunod na rin si luwalhati at ang iilang kapitbahay na naawa sa kanilang sinapit. Tahimik silang naglinis, walang nagsasalita. Minsan, ang pinakamalaking tulong ay hindi mga salita, kundi presensya. Gabi na nang matapos sila. Naiwan si Bantayog at Sinagtala sa labas ng malinis ng bodega. "Babalik din ang lahat sa'yo, Sinagtala," mahinang sabi ni Bantayog. "Pinapangako ko." Hindi sumagot si Sinagtala. Ngunit sa unang pagkakataon, tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita niya ang isang kislap ng pasasalamat. Pag-uwi ni Bantayog sa kanyang kondo, isang email ang naghihintay sa kanya mula sa investigador. Isang paunang ulat. Binuksan niya ang naka-attach na file. Isang background check kay Gahom, mga kumpanyang pinagtrabahuhan, mga koneksyon, at sa ilalim isang lumang litrato. Mukhang kuha sa isang corporate Christmas party, may ilang taon na ang nakalipas. Nakatayo roon si Gahom, mas bata pa, nakaakbay sa isang babaeng nakangiti. Natigilan si Bantayog. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Ang babaeng nakangiti sa tabi ni Gahom. Iyon ang kanyang dating nobya. Ang babaeng dumurog sa kanyang puso at nagtaksil sa kanya. Ang litrato ay tila isang bintana sa nakaraang pilit na ibinabaon ni Bantayog sa limot.
Bawat pixel ng larawan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang mga lumang sugat. Ang ngiti sa mga labi ng baba mo, si Alena, ang dati niyang nobya, ay ang parehong ngiting minsan niyang minahal at ang parehong nangiting huli niyang nakita bago siya nito tuluyang iwan para sa isang lalaking mas mayaman. At ang lalaking iyon ay si Gahom. Ang mundo ni Bantayog ay biglang lumiit. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Hindi ito simpleng pagkakataon. Ang koneksyon niya kay Sinagtala ay hindi lang dahil sa awa o paghanga. Ang kanilang mga buhay ay magkadugtong pala sa isang masalimuot at masakit na paraan. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nangingibabaw sa ingay ng kanyang kumakabog na dibdib. Alam ba ito ni Luwalhati? Kinabukasan, hindi siya nagpunta sa kapihan ng payapa. Sa halip, dire-diretso siyang nagmaneho patungong baryo Mahinahon. Pinarada niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan at naglakad patungo sa tindahan. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Dala ang bigat ng isang katotohanang malapit ng sumabog. Naabutan niya si Luwalhati na nag-iisa sa tindahan, tahimik na nag-aayos ng mga natirang materyales. Ang sigla ng mga nakaraang araw ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Nay Luwalhati, sabi ni Bantayog. Ang boses niya ay seryoso at walang bahid ng anumang emosyon. Nag-angat ng tingin ang matanda. Bantayog, anak, napadalaw ka. Ngunit nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ni Bantayog, ang ngiti nito ay unti-unting nawala. May problema ba? Inilabas ni Bantayog ang kanyang telepono at ipinakita ang litrato ni Gahom at Alna. Kilala niyo po ba ang lalaking ito? Tumingin si Luwalhati sa screen. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sino siya? Huwag po kayong magsinungaling sa akin, maring sabi ni Bantayog. Ang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang galit at sakit. Siya si Gahom, ang lalaking sumira sa buhay ni Sinagtala, at ang babaeng kasama niya, si Alena, ang anak ninyo, ang babaeng sumira sa buhay ko. Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay nakakabingi. Tanging ang mahinang paghikbi ni Luwalhati ang maririnig. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tanong ni Bantayog. Ang bawat salita ay puno ng hinanakit. Bakit din, Nay? Ang lahat ng tulong niyo kay Sinagtala. Dahil ba sa konsensya? Dahil ba sa pagkakasala ni Alena sa akin? Ginawa niyo ba siyang pamalit? Panakip butas sa pagkukulang niyo bilang ina? Ang mga salita ni Bantayog ay tila mga punyal na tumusok sa puso ng matanda. Hindi, Bantayog. Hindi ganoon. Humahagulgol na, sabi ni Luwalhati. Totoo ang pagtulong ko kay Sinagtala. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Isang inang gustong protektahan ang kanyang anak. Pero, totoo rin na sa bawat pagtulong ko sa kanya, para ko na ring pinupunasan ang kasalanan ng anak ko sa'yo. Inamin niya ang lahat. Na matagal nang alam ni Luwalhati ang tungkol kay Gahom, na nang iwan ni Alena si Bantayog, si Gahom na ang ipinalit nito. Ngunit hindi rin nagtagal ang relasyon nila dahil sa pagiging maluho at mapanakit ni Gahom. Matagal nang walang komunikasyon si Luwalhati sa kanyang anak. Ang pagtulong niya kay Sinagtala ay isang paraan para ituwid ang isang pagkakamaling hindi niya nagawang ituwid noon. Patawarin mo ako, anak. Umiiyak na, sabi ni Luwalhati. Patawarin mo ako. Mula sa itaas, sa may siwang ng sahig na kahoy, narinig ni Sinagtala ang lahat. Bumaba siya kanina para magtimpla ng gatas para kay Sinag, ngunit napahinto siya sa likod ng estante nang marinig ang pagdating ni Bantayog at ang pag-uusap nila. Ang bawat salita ay parang isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Ginawa niyo ba siyang pamalit? Panakip butas sa pagkukulang niyo? Para ko na ring pinupunasan ang kasalanan ng anak ko sa'yo. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aaruga,
ang lahat ng suporta. Lahat ba yun ay kasinungalingan? Isa lang ba siyang proyekto? Isang paraan para gumaan ang konsensya ng isang ina para sa kasalanan ng kanyang anak? Ang tiwala na unti-unti niyang ibinabalik sa mundo ay muling gumuho sa isang iglap. Pakiramdam niya ay ginamit siya. Hindi na siya sisinagtala, ang babaeng lumalaban. Siya ay anino lamang ng isang babaeng nagngangalang Alena. Ang hawak niyang bote ng gatas ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na tindahan. Natigilan sina Bantayog at Luwalhati. Dahan-dahan silang lumingon sa direksyon ng tunog. At doon, nakita nila si Sinagtala. Nakatayo na parang isang estatwa, ang muka ay basang-basa ng luha. Walang nagsalita. Ang mga mata ng tatlong taong pinag-ugnay ng sakit at pagtataksil ay nagtagpo. Si Bantayog puno ng lumang sugat, si Luwalhati puno ng pagsisisi, at si Sinagtala puno ng bagong sakit na dulot ng isang katotohanang hindi niya inaasahan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Sinagtala. Tahimik siyang tumalikod, ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Umakyat siyang muli sa kanilang silid. Narinig na lang nila ang pagbukas at pagsara ng mga drawer. Makalipas ang ilang minuto, bumaba siyang muli. Karga na niya si Sinag na natutulog at sa kabilang kamay ay dala ang maliit na bag na una niyang dinala pagdating doon. Dumaan siya sa pagitan ni Bantayog at Luwalhati na tila hindi sila nakikita. Sinagtala anak, mag-usap tayo. Nagmamakaawang sabi ni Luwalhati. Huwag! Mahinang sagot ni Sinagtala. Hindi lumilingon. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya at nagsalita. Ang boses ay malamig at walang buhay. Salamat sa lahat, pero hindi ko kayang maging kapalit ng nakaraan ng iba. At tuluyan na siyang lumabas, dala ang kanyang anak, palayo sa dalawang taong akala niya ay kanyang kanlungan. Ngunit bahagi rin pala ng parehong unos na sumira sa kanya. Naglalakad si Sinagtala ng walang tiyak na direksyon. Ang bigat ng natutulog na si Sinag, sa kanyang mga braso ang tanging bagay na nagpapatunay na totoo ang lahat. Ang bawat hakbang palayo sa tindahan ni Luwalhati ay isang hakbang patungo sa kawalan. Saan siya pupunta? Wala siyang pera. Wala siyang kilala. Ang baryo na minsan niyang itinuring na kanlungan ay biglang naging isang lugar na puno ng mga multo ng kasinungalingan. Pakiramdam niya ay doble ang bigat ng pagtataksil. Una, mula sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Pangalawa, mula sa mga taong akala niya ay tutulong sa kanyang bumuo muli ng buhay. Para siyang isang laruang pinagpasa-pasahan, isang bagay na ginamit para pagaanin ang loob ng iba. Ang sakit ay mas malalim ngayon dahil ang sugat ay nagmula sa pag-asang nagsisimula ng mabuo. Sa kakarampot na perang natira mula sa kanyang mga naunang benta, nakahanap siya ng isang maliit na kwarto sa kabilang dulo ng bayan. Ito ay masikip, madilim, at amoy lupa. Ngunit para kay Sinagtala, ito ay sapat na. Dito, walang makakapanakit sa kanya. Dito, siya lang at si Sinag. Ang unang gabi ay impyerno. Si Sinag, na hindi sanay sa init at sikip ng lugar, ay hindi tumigil sa pag-iyak. Si Sinagtala naman, habang idinuduya ng anak, ay tahimik na lumuluha sa dilim. Ang pag-iisa ay tila isang malaking kumot na bumabalot at sumasakal sa kanya. Kinabukasan, itinabi niya ang kanyang sakit. Kailangan nilang mabuhay. Tinanggap niya ang kahit anong trabahong mahanap niya, paglalabada para sa isang kapitbahay, paglilinis sa isang maliit na karinderya. Habang nagtatrabaho, si Sinag ay naiiwan sa kanyang duyan sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Bawat sentimong kinikita niya ay maingat niyang itinatabi para sa gatas at pagkain. Ang dating nangangarap na artist ay naging isang makinang gumagana para lang sa kaligtasan ng kanyang anak. Naiwan si Bantayog sa tindahan ni Luwalhati.
napapalibutan ng katahimikang dala ng pag-alis ni Sinagtala. Pinanood niya si Luwalhati na maupo sa isang sulok. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Galit. Iyon ang unang naramdaman ni Bantayog. Galit kay Luwalhati sa paglilihim nito. Galit sa nakaraan na patuloy siyang hinahabol. Ngunit higit sa lahat, galit siya sa kanyang sarili. Ang mga salitang binitawan niya, pamalit, panakip butas, ay hindi lang tumusok kay Luwalhati, kundi pati na rin kay Sinagtala na nakarinig. Sa kagustuhan niyang harapin ang sarili niyang demonyo, hindi niya namalayang nakasakit siya ng iba, ng taong ang tanging kasalanan ay ang maging biktima rin, tulad niya. Umalis siya nang walang paalam. Nagkulong siya sa kanyang kondo. Ang malamig at malawak na espasyong dati niyang itinuturing na tagumpay ay tila naging isang kulungan. Muli niyang tiningnan ang litrato ni Gahom at Alena. Dati, ang nakikita niya lang dito ay ang sarili niyang sakit. Ngayon, ang nakikita na niya ay isang web, isang masalimuot na sapot ng mga buhay na sinira ng iisang lason. Iniisip niya si Sinagtala, ang tapang nito sa gitna ng pang-aapi. Ang ningning sa mga mata nito nang matanggap ang malaking order, at ang itsura ng kawalan at pagkadurog sa mukha nito bago ito tuluyang tumalikod. Naintindihan niya kung bakit ito umalis. Ang pag-alis ay isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Ganoon din ang ginawa niya noon. Nagtayo siya ng mga pader sa paligid ng kanyang puso, mga pader na gawa sa pera at tagumpay, para walang sino man ang makapasok at makapanakit sa kanya muli. Ngunit ang mga pader na yon ang siya ring nag-iwan sa kanya sa loob, mag-isa. Ang katahimikan niya, ang paglayo niya, ang pag-iwan niya kay Sinagtala na harapin mag-isa ang katotohanan. Iyon ang kanyang pagkakamali. Hinayaan niyang muling manalo ang nakaraan. Tumayo si Bantayog. Naglakad siya patungo sa bintana at tinanaw ang syudad sa ibaba. Hindi sa pagkakataong ito. Tapos na siyang maging biktima. Kinuha niya ang litrato, tinitigan ito sa huling pagkakataon. Ang ngiti ni Alena, ang kayabangan ni Gahom. Pagkatapos, dahan-dahan ngunit may determinasyon, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa basurahan, isang simbolikong paglaya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para lumaban. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa isang hinaharap na posibleng masira kung wala siyang gagawin. Isang linggo na ang lumipas. Gabi na at kalalapag lang ni Sinagtala sa kanyang papag matapos ang 14 na oras na pagtatrabaho. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Tinititigan niya si Sinag na natutulog sa kanyang tabi. Ang payapang mukha nito, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Para sa'yo, anak, bulong niya. Lahat ng ito, para sa'yo. Sa gitna ng katahimikan, may kumatok sa kanilang pinto. Kinabahan si Sinagtala. Sino naman ang kakatok ng ganoong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Kartero po, sagot ng isang boses mula sa labas. Nagtataka man, binuksan niya ng bahagya ang pinto. Isang unipormadong kartero ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Opisyal ito, may selyo mula sa korte. Pinasalamatan niya ang kartero at isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay mga dokumentong legal. Binasa niya ang unang pahina. Petition for sole custody of a minor petitioner. Gahom, surname, respondent, Sinagtala Jimenez. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Nabitawan niya ang mga papel. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, nanunuya, nananakit. The respondent, Sinagtala Jimenez, is deemed unfit
and incapable of raising the child due to emotional instability, lack of stable housing, and insufficient financial capacity. Ito na, ang babala ni Dayang. Ang sinabi nitong kukunin nito ang pinakamahalaga sa kanya. Hindi ang kanyang negosyo, hindi ang kanyang mga pangarap, ang kanyang anak. Kinukuha nila si Sinag. Ang mga salita sa papel ay tila mga anay na unti-unting ngumangat-ngat sa natitirang katatagan ni Sinagtala. Unfit, incapable, emotionally unstable. Ang bawat paratang ay isang sampal, isang tatak na pilit idinidikit sa kanyang pagkatao bilang ina. Hindi ang kahirapan ang sumusugat sa kanya, kundi ang pangyuyurak sa kanyang kakayahang mahalin at alagaan ang sarili niyang anak. Inakap niya si Sinag na mahimbing na natutulog, tila ba may isang puwersang nagbabantang agawin ito mula sa kanyang mga bisig anumang oras. Buong gabi, hindi siya natulog. Binantayan niya ang paghinga ng kanyang anak. Kinakabisado ang bawat kurba ng munti nitong mukha. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi na katulad ng dati. Ito ay isang primal na takot. Ang takot ng isang inang mapapalayo sa kanyang supling. Kinabukasan, lumiban siya sa trabaho. Dala ang sobre, nagpunta siya sa public attorney's office. Ngunit ang pila ay mahaba at ang abogadong nakausap niya ay pagod na at tila walang interes. Wala kang stable na trabaho, wala kang permanenteng tirahan. Medyo mahirap ang kaso mo, miss, sabi ng abogado habang binabasa ng mabilis ang petisyon. Ang kalaban mo pa ay may pera. Mas maganda siguro kung makikipag-areglo ka na lang. Areglo? Hindi makapaniwalang tanong ni Sinagtala. Ibibigay ko ang anak ko? Hindi naman sa ganoon. Pero baka visitation rights? Hindi na niya pinatapos ang abogado. Tumayo siya at umalis. Pakiramdam niya ay mas lalo pa siyang nawalan ng pag-asa. Pati ba naman ang batas ay kumakampi sa mayayaman at makapangyarihan? Sa labas ng gusali, napaupo siya sa isang bangko. Ang mga papel ay nagkalat sa kanyang kandungan. Doon, sa gitna ng maraming tao, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay sumuko na ang buong mundo sa kanya. Sinagtala. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata ay namumugto. Nakatayo sa harap niya si Bantayog. Hindi ito ang Bantayog na huli niyang nakita. Ang lalaking puno ng galit at sariling hinanakit. Ang Bantayog na nasa harap niya ngayon ay may determinasyon sa mga mata. Isang kapanatagan na tila kayang harapin ang anumang unos. Paano mo ako nahanap? Tanong niya. May mga paraan, Sinagtala, pero hindi yan ang mahalaga ngayon, sabi ni Bantayog, umupo sa tabi niya. Nakita ko ang sobre, alam ko ang ginagawa nila. Anong gagawin ko? Basag ang boses na tanong ni Sinagtala. Wala akong pera, wala akong laban sa kanila. Hindi ka nag-iisa, mariing sabi ni Bantayog. Hindi sa pagkakataong ito. Kinuha ni Bantayog ang telepono at may tinawagan. Attorney Robles, kasama ko na siya. Opo, papunta na kami dyan. Sino yon? Ang magiging abogado mo. Sagot ni Bantayog. Isa sa pinakamagagaling sa bansa. Huwag kang mag-alala sa bayad. Ako ang bahala. Ang kailangan ko lang gawin mo ay lumaban. Sa opisina ni Attorney Robles, isang matapang at matalinong babae, inilatag ni Sinagtala ang lahat. Ikinuwento niya ang bawat detalye ng kanyang pinagdaanan, mula sa pagpapalayas sa kanya hanggang sa mga paninira at pananakot. Si Bantayog ay nanatili sa kanyang tabi, hindi nagsasalita. Ngunit ang presensya nito ay isang matibay na sandalan. Klasikong paraan ng harassment. Sabi ni Attorney Robles matapos basahin ang lahat. Gagamitin nila ang pera at impluwensya para ipamukha sa korte na isa kang masamang ina. Pero may laban tayo. Kailangan nating patunayan na ikaw ay isang matatag, responsable at mapagmahal na magulang sa kabila ng lahat. Nag-aalala pa rin si Sinagtala. Pero totoo po ang sinasabi nila.
Wala akong permanenteng bahay. Naglalabada lang po ako. Bago pa man makasagot ang abogado, may kumatok sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Luwalhati. Ang mga mata ni Sinagtala at ng matanda ay nagtagpo. May lungkot, may pagsisisi, ngunit meron ding pag-aalala. Nay, narinig ko ang nangyari. Sabi ni Luwalhati. Ang boses ay nanginginig. May dala siyang isang folder. Sinagtala, anak, alam kong nasaktan kita. Patawarin mo ako. Pero hindi ko kayang manood lang habang ginagawa nila ito sa'yo. Inilapag ni Luwalhati ang folder sa mesa. Binuksan ito ni Attorney Robles. Sa loob ay ang lahat ng record ng mga benta ng Hiraya Handicrafts, mga resibo ng materyales, at isang notarized na salaysay mula kay Luwalhati. Pinatutunayan nito na si Sinagtala ay may sariling negosyo bago pa man ang insidente. Paliwanag ni Luwalhati. Mayroon siyang pinagkukunan ng kita at handa akong tumestigo. Sasabihin ko sa korte ang lahat ng nakita ko, ang kanyang kasipagan, ang kanyang pagmamahal kay Sinag, at ang lahat ng paninirang ginawa ni Gahom at Dayang. Tumingin si Sinagtala kay Luwalhati, pagkatapos ay kay Bantayog. Sa isang iglap, nawala ang pakiramdam niya ng pag-iisa. Ang dalawang taong inakala niyang dahilan ng kanyang huling pagkadapa ay narito ngayon. Inaangat siya para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. May isa pa tayong alas, sabi ni Bantayog, na kanina patahimik. Ang tunay na karakter ni Gahom. May record siya ng financial misconduct sa dati niyang kumpanya. At mayroon din akong ebidensya ng kanyang koneksyon sa mga taong sumira sa mga produkto mo. Ang pag-asa na namatay sa puso ni Sinagtala ay muling nabuhay, mas maliwanag at mas matatag kaysa dati. Hindi na siya iiyak. Oras na para harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan. Sa araw ng preliminary hearing, kumpleto ang puwersa ni Gahom at Dayang. Ang kanilang abogado ay mayabang at agresibo. Inilatag nito ang mga paratang laban kay Sinagtala. Pinalalabas itong isang kaawa-awang babae na hindi kayang buhayin ang sarili, lalo na ang isang sanggol. Nang si Attorney Robles na ang magsalita, kalmado lamang niyang sinagot ang bawat punto. Ngunit bago matapos ang sesyon, ang abogado ni Gahom ay naglabas ng isang sorpresa. Your Honor, we have one piece of evidence that will show the respondent's emotional instability. Isang video ang ipinalabas sa isang screen. Ang kuha ay malabo. Tila kuha mula sa isang nakatagong kamera sa labas ng tinutuluyan ni Sinagtala. Sa video, nakikita si Sinagtala na tila sumisigaw sa umiiyak na si Sinag. Niyuyugyug ito nang bahagya sa sobrang pagod at frustrasyon isang gabi. Ang video ay maikli, putol, at walang audio, ngunit ang itsura ni Sinagtala ay mukhang galit at wala sa kontrol. Nanlamig si Sinagtala. Naalala niya ang gabing iyon, ang gabi, na pagod siya at hindi niya mapatahan si Sinag. Hindi niya sinasaktan ang anak niya, idinuduyan niya ito. Pero sa video, mukha siyang isang halimaw. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Dayang. Checkmate. Ang katahimikan sa loob ng korte ay tila isang pader na unti-unting gumuguho papunta kay Sinagtala. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya, mapanuri, mapanghusga. Ang maikling video, kahit walang tunog, ay nagpinta ng isang larawan ng isang ina na wala sa sarili, isang halimaw na nagkukubli sa likod ng kaawa-awang mukha. As you can see, Your Honor, nagsimulang magsalita ang abogado ni Gahom. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. The respondent is a danger to her own child. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon. Paano natin ipagkakatiwala sa kanya ang isang inosenteng sanggol? Naramdaman ni Sinagtala ang paghigpit ng hawak ni Bantayog sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit sa sandaling iyon, kahit ang suportang iyon ay tila hindi sapat para labanan ang kahihihiyang bumabalot sa kanya. Your Honor,
May we cross-examine the petitioner? Biglang sabi ni Attorney Robles. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Pumayag ang hukom. Tumayo si Gahom at naglakad patungo sa witness stand. Ang kanyang postura ay puno ng kumpiyansa at kabanalan. Mr. Gahom, panimula ni Attorney Robles, maaari mo bang sabihin sa korte kung gaano mo kamahal ang iyong anak? Mahal na mahal ko po si Sinag, sagot ni Gahom, tila nagpipigil ng luha. Kaya ko po ito ginagawa para sa kanyang kapakanan. Kapakanan. Pag-uulit ni Attorney Robles. Sa loob ng halos 1 taon, mula nang palayasin mo ang iyong mag-ina sa gitna ng ulan, nagbigay ka ba ng kahit 1 sentimo para sa gatas o diaper ni Sinag? Natigilan si Gahom. Hindi po ako binigyan ng pagkakataon. Hindi kita tinatanong kung binigyan ka ng pagkakataon. Putol ni Attorney Robles. Ang tanong ko ay, nagbigay ka ba? Yes or no? No. Mahinang sagot ni Gahom. Nagpatuloy si Attorney Robles sa kanyang mga tanong. Bawat isa ay tila isang patak ng asido na unti-unting tumutunaw sa maskara ni Gahom. Ang pagiging maluho nito, ang kawalan ng interes sa pagbubuntis ni Sinagtala, ang biglaang pagyaman nito matapos makipagrelasyon kay Dayang. Pagkatapos ay si Dayang naman ang isinalang. Ang kanyang kayabangan ay hindi nawala. Ngunit ang bawat sagot niya sa matatalinong tanong ni Attorney Robles ay nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Isang babaeng mapangmata at walang pakialam sa kapakanan ng isang bata. Tanging sa sariling imahe lamang. Nang matapos sila, muling nagsalita ang abogado ni Gahom. Your Honor, kahit ano pa man ang sabihin nila, hindi nito mabubura ang ebidensya sa video. Tungkol sa video, sabi ni Attorney Robles, lumingon sa hukom. We would like to present the full, unedited version of that video, with audio. Your Honor, kinuha mula sa CCTV camera na ipinakabit mismo ng kliyente ko para sa kanyang proteksyon. Isang tekniko ang nag-play ng bagong video. Dito, maririnig na ang tunog, ang yak ni Sinag, at ang boses ni Sinagtala. Hindi ito sigaw ng galit. Ito ay boses ng isang pagod na ina, kumakanta ng uyayi sa pagitan ng mga hikbi. Tulog na. Bunso. Tahan na, anak. Andito lang si nanay. Patawarin mo si nanay kung napapagod din. Pero mahal na mahal ka ni nanay. Ang eksenang niyuyugyug niya si Sinag ay hindi pala pananakit. Ito ay desperadong pagpapatulog, isang ritual na alam ng bawat inang napuyat at naubos na. Ang video ay nagpatuloy. Ipinapakita si Sinagtala na niyayakap ang anak hanggang sa ito ay tumahan at makatulog bago siya mismo ay napaupo sa sahig at tahimik na umiyak sa pagod. Ang buong korte ay natahimik. Ang kasinungalingan ay biglang naging abo. At kung hindi pa po sapat yan, Your Honor, nagpatuloy si Attorney Robles, mayroon pa kaming ibang ebidensya. Isa-isang inilatag ni Attorney Robles ang lahat. Ang mga bank statement na nagpapakita ng malaking halaga ng perang biglang pumasok sa account ni Gahom na nanggaling sa isang offshore account na konektado sa dati niyang kumpanya. Ang testimonya ng isang dating katrabaho na nagpapatunay sa modus ni Gahom. Ang mga litrato ng mga lalaking sumira sa tindahan ni Luwalhati na sa investigasyon ni Bantayog ay napatunayang mga tauhan pala ng ama ni Dayang. This was never about custody, Your Honor. Pagtatapos ni Attorney Robles, this was about silencing a woman who knew too much. Isang babaeng gustong itumba ni Mistress Gahom at ng kanyang kasabwat na si Miss Dayang dahil si Sinagtala at ang kanyang anak ay isang permanenteng paalala ng krimeng kanilang itinatago. Ang mukha ni Gahom ay namutla na parang papel. Si Dayang ay hindi makapaniwalang napatingin sa kanya. Ang kanilang kastilyong buhangin ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni Attorney Robles ang kanyang huling testigo, si Luwalhati. Umiiyak na ikinuwento ng matanda ang lahat ng nasaksihan niya.
Ang kasipagan ni Sinagtala, ang pagmamahal nito kay Sinag, ang determinasyon nitong bumangon mula sa wala. Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad, isang testimonya ng isang ina para sa isa pang ina. Sa pagtatapos ng sesyon, ang desisyon ng hukom ay mabilis at malinaw. The petition for sole custody is hereby denied. Anunsyo ng hukom, ang kanyang boses ay malakas at may autoridad. Full and sole custody of the child, Sinag Jimenez, is granted to the mother, Miss Sinagtala Jimenez. At bago pa man matapos ang lahat, 2 pulis ang pumasok sa courtroom. Mr. Gahom, Miss Dayang, arestado po kayo para sa kasong estafa, perjury at harassment. Habang isinusawt ang posas sa kanilang mga kamay, ang mga mata ni Gahom at Sinagtala ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Sinagtala. Tanging awa. Paglabas niya ng courtroom, ang sikat ng araw ay tila. Mas maliwanag, nandoon, naghihintay sa kanya. Sinaluwalhati at bantayog. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Salamat po, Nay. Nang humarap siya kay Bantayog, wala siyang masabi. Tinitigan lang niya ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang isatinig. Ngumiti si Bantayog, isang tunay at malawak na ngiti. Tapos na ang laban, mahina niyang sabi. Pwede na ba nating simulan ang sa atin? Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa pag-aresto kina Gahom at Dayang ay naging usap-usapan, ngunit para kay Sinagtala, ito ay ingay na lamang mula sa isang malayong bagyo na tuluyan ng lumipas. Ang hustisya, minsan pala, ay hindi matamis na tagumpay, kundi isang tahimik na kapayapaan. Bumalik siya sa baryo Mahinahon, hindi bilang isang taong tumatakas, kundi bilang isang taong umuuwi. Isang umaga, naabutan niyang muli si Luwalhati sa tindahan, tahimik na naghahabi ng isang banig. Umupo si Sinagtala sa tabi nito. Kinuha ang ilang hibla ng abaka at nagsimula na ring gumawa. Matagal silang walang imikan. Tanging ang ritmikong tunog lang ng kanilang paghahabi ang maririnig. Nay! Basag ni Sinagtala sa katahimikan. Sagot ng matanda. Hindi tumitingin. Patawad po kung hinusgahan ko kayo, mahinang sabi ni Sinagtala. Nadala lang po ako ng sakit. Ang takot na baka isa lang akong anino ng iba. Itinigil ni Luwalhati ang kanyang ginagawa. Hinarap niya si Sinagtala, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Walang anino ang kumikinang ng tulad mo, anak. At ako ang dapat humingi ng tawad. Dapat ay naging tapat ako sa iyo mula sa simula. Ang takot ko na baka iwan mo ako kapag nalaman mo ang totoo ang nagtulak sa aking maglihim. Hindi na po mahalaga yon, sabi ni Sinagtala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mahalaga, narito po tayo ngayon. Oo, narito tayo, sagot ni Luwalhati, hinawakan ng kamay ni Sinagtala. At dito, pamilya tayo. Walang lihim, walang nakaraan. Tayo lang. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng hinanakit sa puso ni Sinagtala ay tuluyan ng napigtas at napalitan ng dalisay na pagtanggap. Kinahaponan, nagkita sila ni Bantayog. Hindi sa harap ng tindahan o sa loob ng korte, kundi sa lugar kung saan una silang nag-usap ng masinsinan, ang kapihan ng payapa. Kumusta ka na? Tanong ni Bantayog habang iniaabot sa kanya ang isang tasa ng kape. Heto, humihinga. Nakangiting sagot ni Sinagtala. Mas magaan, mas payapa. Ikaw? Mas buo. Simpleng sagot ni Bantayog. Nagkwentuhan sila. Sa pagkakataong ito, wala nang pader sa pagitan nila. Ikinuwento ni Bantayog ang buong istorya ng kanyang nakaraan kay Alena. Ang pagmamahal, ang mga pangarap, at ang biglaang pagguho ng lahat ng iyon. Habang nagsasalita siya, wala nang pait sa kanyang boses, tanging pagtanggap.
Matagal kong kinulong ang sarili ko sa galit, pag-amin niya. Akala ko, kapag nagalit ako, hindi na ako masasaktan ulit. Pero ang galit pala ay isang kulungan din. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagharap dito at pagpapatuloy sa buhay. Hindi ako, pagtatama ni Sinagtala. Si Sinag, siya ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Tumingin si Bantayog sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na higit pa sa paghanga. Pareho kayong matapang. Salamat, sabi ni Sinagtala. Naramdaman ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Salamat sa lahat ng tulong mo, Bantayog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sigurado akong kakayanin mo, sabi ni Bantayog. Pero masaya akong naroon ako para makita yon, para makasama ka. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang mainit na pakiramdam sa dibdib ni Sinagtala. Pagkatapos ng lahat ng unos, ang pag-ibig ba ay posible pa? Habang papalubog ang araw, naglakad sila sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga alon ay tila isang uyayi. Huminto sila at sa unang pagkakataon, hinawakan ni Bantayog ang kanyang kamay. Hindi ito biglaan, ito ay natural. Tila ba ang kanilang mga kamay ay matagal nang para sa isa't isa. Sinagtala, sabi ni Bantayog, ang boses ay seryoso. Hindi ako kasing galing ng mga gawa mo sa pagpapahayag ng damdamin, pero gusto kong malaman mo na ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi awa. Hindi ito dahil sa nakaraan. Ito ay dahil sa kung sino ka ngayon. Isang babaeng matatag, isang inang mapagmahal, at ang pinakamagandang liwanag na nakita ko sa gitna ng dilim. Hindi nakasagot si Sinagtala. Ang kanyang puso ay tumatalon sa saya. Dahan-dahang inilapit ni Bantayog ang kanyang muka. At doon, sa ilalim ng kulay kahel na langit, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ang halik ay hindi mapusok o desperado. Ito ay malumanay, puno ng paggalang, at may pangako ng isang bagong simula. Isang halik na naghilom sa mga sugat at nagbukas ng pinto para sa isang pag-ibig na itinayo, hindi sa kabila ng mga pira-pirasong nakaraan, kundi dahil sa mga ito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, may inabot si Bantayog na isang maliit na kahon. Ano to? Tanong ni Sinagtala. Buksan mo. Binuksan niya ito. Sa loob ay hindi alahas, kundi isang susi at isang nakarolyong papel. Pinuklat niya ang papel. Ito ay mga dokumento, isang lease contract para sa isang mas malaking espasyo sa sentro ng bayan. Ang pangalan ng lessee, Hiraya Handicrafts. Para sa kinabukasan na sabay nating bubuuin, sabi ni Bantayog, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Muling napaluha si Sinagtala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang taon ang lumipas mula nang huling tumapak si Sinagtala sa korte. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang bagong pinto, hindi ng isang masikip na paupahan o ng isang bodega ng dalamhati, kundi ng isang malawak at maliwanag na tindahan. Sa itaas ng pinto ay isang magandang signboard na gawa sa inukit na kahoy. Hiraya Handicrafts, bunga ng pag-asa at pangarap. Ang loob ay puno ng buhay. Ang mga estante ay puno ng mga produktong hindi lang gawa ni Sinagtala, kundi pati na rin ng 10 iba pang ina mula sa baryo mahinahon na binigyan niya ng trabaho. Ang Hiraya Handicrafts ay hindi na lamang isang maliit na negosyo. Ito ay naging isang komunidad, isang simbolo ng lakas ng mga kababaihan. Ngayon ang unang anibersaryo ng kanilang grand opening. Puno ng tao ang tindahan, mga kaibigan, mga suki at mga bagong mukha na naaakit sa ganda ng kanilang mga likha. Congratulations, Mrs. Sinagtala, bati ng isang customer. Maraming salamat po. Sagot ni Sinagtala, isang ngiting hindi napilit, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata.
Siya ay hindi na ang babaeng sugatan at takot. Ang tindig niya ay may kumpiyansa, ang kanyang pananalita ay may awtoridad. Siya na ngayon ang CEO ng sarili niyang buhay. Sa isang sulok, nakita niya si Luwalhati, masayang nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Sinay Luwalhati na ang nagsisilbing manager ng tindahan, ang kanyang kanang kamay, at ang lola na hindi na mapaghiwalay kay Sinag. At si Sinag, isang mabilis na maliit na bata na tumatakbo-takbo sa loob ng tindahan. Ang kanyang halakhak ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Sinag Tala. Tumatakbo ito hindi palayo, kundi papalapit. "Papa! Papa!" Sigaw ni Sinag habang tumatakbo patungo sa mga bisig ng isang lalaking kakapasok lang. Binuhat ni Bantayog si Sinag at initsa ng bahagya sa hangin na sinuklian ng mas malakas na halakhak ng bata. "There's my little champion!" Lumapit si Bantayog kay Sinag Tala. Si Sinag ay nakakalong sa kanyang isang braso. "Sorry, I'm late. May meeting lang na hindi maiwasan." "Okay lang. Ang mahalaga, nakarating ka." Sabi ni Sinag Tala, inaayos ang kwelyo ng polo ni Bantayog. Ang kilos ay natural, puno ng pagmamahal. Hindi sila kasal, hindi pa. Ngunit ang kanilang pagsasama ay higit pa sa anumang papel. Si Bantayog, si Sinag Tala, si Sinag at si Luwalhati. Sila ang bumubuo ng isang pamilya. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng pagpili. Pinili nilang mahalin, suportahan, at paghilumin ang isa't isa. Nang humina na ang dami ng tao, kinuha ni Sinag Tala ang mikropono. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Panimula niya, ang boses ay matatag. "Isang taon na po ang nakalipas. At kung sasabihin ko pong naging madali ito, magsisinungaling po ako." Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tumingin siya kay Bantayog na tumango sa kanya, nagbibigay ng lakas. Pero sa bawat pagkadapa, sa bawat pagsubok, may isang bagay po akong natutunan, na ang tunay na lakas ay hindi nangangahulugang hindi ka nasasaktan. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang bumangon, pulutin ang mga basag na piraso at buuin muli ang sarili sa isang paraan na mas matibay at mas maganda kaysa dati. Ang Hiraya ay hindi lang isang tindahan. Ito po ang kwento ng bawat isa sa atin na nangangarap at lumalaban. Nagpalakpakan ng lahat. Niyakap ni Bantayog si Sinag Tala mula sa likod. "I'm so proud of you," bulong nito. Pagsapit ng dapit na hapon, isinara nila ang tindahan. Naglakad silang apat sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan unang naghilom ang kanilang mga puso. Hinahabol ni Sinag ang mga alon. Sa ilalim ng maingat na pagbabantay ni Luwalhati, naiwan si Sinag Tala at Bantayog, magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. "Naaalala mo ba?" tanong ni Sinag Tala. "Dito mo unang sinabi sa akin ang nararamdaman mo. At araw-araw kong pinapatunayan yon," sagot ni Bantayog. Hinahalika ng likod ng kanyang palad. Sinag Tala, may kinuha si Bantayog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Mas formal, mas makahulugan. Lumuhod siya sa buhanginan. "Sa harap ng dagat na saksi sa lahat ng sakit at pagbangon natin, gusto kong tanungin." Sinag Tala Jimenez, "Aalagaan mo ba ang puso ko tulad ng pangako kong pag-aalaga sa puso ninyo ni Sinag habang buhay? Will you marry me?" Ang mga luha na namuo sa mata ni Sinag Tala ay hindi na luha ng pait o saya, kundi luha ng kaganapan. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng paglaban, lahat ay may katuturan. Lahat ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. "Oo," bulong niya. "Oo, Bantayog. Yes." Isinuot ni Bantayog ang singsing sa kanyang daliri. Isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Kumikinang, matibay at dalisay. Tulad niya. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit habang ang huling sinag ng araw ay nagpapaalam sa abot-tanaw.
Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang kwento. Ito ang tunay na simula. Ang simula ng isang buhay na binuo hindi mula sa abo ng isang nasunog na nakaraan, kundi mula sa matibay na pundasyon ng pagmamahal, pagpapatawad, at walang katapusang pag-asa. At dito po nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Sinagtala. Isang kwentong nagturo sa atin na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may sisikat na bagong umaga. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Sinagtala ay ang katotohanang ang pinakamalaking pag-ibig ay hindi natatagpuan sa iba, kundi sa loob ng ating mga sarili. Ang pagmamahal sa sarili ang nagbibigay sa atin ng lakas upang bumangon mula sa anumang pagkadapa, at ito ang susi upang makahanap ng isang tunay at tapat na pag-ibig na karapat-dapat para sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon sa amin. Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni Sinagtala? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!